Now, hinamon mo ako. I will make sure na hindi ka na maging security guard. I-flame nyo nga yung CCTV o ay makalusot sa pagsisinungaling mo. Akala mo magagamit mo ako? Stupido. Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Nagsalita ka lang ng T! Bastos ka! Pakinggan mo ako. Bastos ka! Bastos ka! Ito po ang pader na Serbisyo Publiko T3! Ako mga, di ba? Grabe, ang tapang ah. Ang tapang sa TV, saka sa radyo ah. Pag upo sa Senado, tameme ang putya. Ang dami mong nabudol, walang yakan, gan radyo ka lang pala. Patawa-tawa ka dyan, ang daming bumoto sa'yo, lahat sila nanakawan. Trilyon yung ninakaw, wala ka man lang sinabi, miski ano dyan. Tapos idol nyo yan, putek hanggang radyo lang yan. Matapang lang yan pag security guard saka enforcer yung kalaban. Tapos yung paborito niyang kamurahan, si chairman. Tahimik ang putya, kasabot ka yata eh. Tatakbo-takbo ka ng senador, duwag ka pala eh. Wala ka pala, pang small time ka lang pala eh. Ang lakas-lakas mo man, chicks, wala ka naman palang bayag eh. Uy, ang daming nag-idol sa'yo, magsalita ka naman dyan. Ang kakapal ng mukha nyo, mahiya naman kayo, dalawa pa kayo dyan. Pinagluloko nyo yung mga tao, 2 tulfo na nga nilagay dyan. 2 sa Kongreso, 2 sa Senado. Abay, magsilayas na kayo, wala pala kayong mga silbi dyan. Ang ganda pa ng slogan nila, kakampi ng inaapi. Yung pala depende sa umaapi. Pag malakas yung umaapi, hindi pwede. Ang lumalabas tuloy, mas matapang pa si Sherry. Pagdating sa korupsyon, yung katahimikan mo nakakabingi. Pag lumabas uli si Gutesa, isa to sa maiihi. Sa sobrang tahimik mo, kakampi mo na yata yung umaapi. Tandaan nyo, kapag tumahimik yung bata, nabigyan ng candy. Nabigyan ka ng candy, no? Sus, wag na tayo magaguan. Kung hindi ka talaga nabigyan ng candy, banggain mo nga yung 2 na yan. Kahit gaano katapang, napapaamo niyan. Ang dami pang aso sa Kongreso, pinapakain yan. Kung hindi mo kayang banggain yung 2 na yan, ibig sabihin yung mga taong bumoto sa'yo, pinagloloko mo lang. Grabe yung anak ni Boying, ang lakas uminom mo. Ben, anak ni Rafi yan. Weh, anak ba ni Rafi yan? Walang yan, sungay na lang kulang, kamukha na ni Boying yan. Grabe yung anak mo, Rafi, ang lakas uminom. Ang kapal pa ng mukha ng anak mo, binibidyohan habang nagbabayad ng milyon. Congressman niyang anak mo, normal lang ba yun? Ang mahiwagang tanong, kaninong pera yun? Tingnan mo nung unang gabi, 2.4 million. Nung sumunod na gabi, 4.2 million. Biruin mo, naglulustay ng 6.7 million sa 2 gabi lang yun. Uy, mga hinayupak na ICI, imbestigahan nyo to. Kawani ng gobyerno tapos lumulustay ng ganito, nakakabahala to. Uy, mga tarantado kayo, alamin nyo kung saan kumukuha ng pera to. Huwag nyo sabihin yung pinanggastos niya dyan, galing dito. Yun naman pala kaya naman pala ganong gumastos eh. Yung anak mo pala yung nakatanggap ng pinakamalaking flood control budget eh. 1.1 billion tapos yung nasasakupan ng anak mo not flood prone. Abay, malakas pala kay speaker yung anak mo eh. Kaya naman pala tahimik yung idol nyo, mapuputukan sila eh. Hayop naman talagang diskarte naman na magnanakaw na speaker na yan. Kung sino yung sumbungan ng bayan, yun yung niligawan. Yung idol nyong mambubudol nagpaligaw naman para hindi halata sa anak pinadaan. So ngayon, alam nyo na kung bakit tahimik yung idol nyo sa nakawan sa flood control budget. Kasi nga, sa distrito ng Quezon City na hindi kabilang sa flood-prone areas, yung anak niya yung nakakuha ng pinakamalaking flood control budget. Yung taong bayan, ginawang negosyo, tapos yung gobyerno, ginawang racket. Kaya naman palang daming pera ng anak mo Maliwanag pa sa sikat ng araw galing sa flood control budget Ibig sabihin yung pinanlaklak ng anak mo galing sa taong bayan na pera. Tapos ang kapal ng mukha, nag-table pa. Ibig sabihin taong bayan din nagbayad ng ka-table niya. Grabe naman kayo mga tulfo, ang gagarapal nyo naman. Biruin mo $42,000 saka $73,000, 2 gabi lang yan. Di ba 200 yung attorney nyo? Tanong nyo nga kung normal yan. 2 senador, 2 congressman, tapos gumagastos ng ganyang kalaki 1 gabi lang. Uy, Rafi, saan kumukuha ng pera yung anak mo? Pag hindi tumigil yung anak mo, susumbong ko yan kay Tulfo? Walang niya, kanino ko susumbong to? Kay Browner. Eh di nagtaka na naman to. Kahit milyonaryo ka,
Kung pinaghirapan mo yung pera, hindi ka gagastos ng ganyang kalaki. Pwera na lang pag hindi mo pinaghirapan tapos nakuha mo lang ng ganong kadali. Biruin mo hindi binabaha yung distrito mo pero pinalangoy ka ni speaker sa salapi. Kaya naman pala maning-mani sa kanya gumastos ng 6.7 million 2 gabi. O ngayon, alam nyo na kung paano patahimikin yung mga tulfo na yan. Yung nakawan sa flood control, hindi na magsasalita yan. Kasi pag nagsalita yan, sasabit yung mga yan. Huling-huli ni speaker yung kiliti ng mga yan. Hulugan mo lang ng token, tatahimik yung mga yan. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siyang nasa viral video sa isang bar sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. O ano pang ine-expect nyo dyan? Yun lang, inamin niya lang. Big time si Nepo Baby, Las Vegas, Nevada pa yan. O diba, hindi man lang inimbestigahan? Oo nga pala, sometimes you have to bend the law. Kaya pala sobra yung pagkakabend niya dyan. Anong dahilan ni Nepo Baby? Ayan o, pakinggan natin. Humingi ng tawad si Tulfo at sinabing naiintindihan niya ang reaksyon ng publiko. Nilinaw din ng mambabatas na walang nawaldas na pondo ng bayan dahil nag-ambagan silang magkakaibigan. Yun naman pala, nag-ambagan naman pala eh. Kayo, napakamalisyoso nyo eh. Inaaway nyo si Nepo Baby eh. Dapat kasama yung taong bayan, nag-ambag din kami dyan eh. Nag-ambagan daw sila, pero siya yung pumirma. Ginamit lang daw yung credit card niya, ginawa pa tayong tanga. Kung meron mang nag-ambagan dyan, taong bayan yun, di ba? Eh di wala ka palang pinagkaiba sa kanila. Nag-ambag-ambagan yung taong bayan, tapos pinangkasino nila. Saka nung September 26, 2024, convoy neto yung nahuli na dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA. Oo pare, nahuli sa EDSA. Eto malupit, ilang buwan lang nahuli na naman sila. Nung January 23, 2025, walang niya ganun uli ang eksena. Nahuli uli sila dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA. Alam mo Rafi, yung anak mo abusado talaga eh. Kabago-bago pa lang balahura na yung ugali. Kung ako sa'yo, Rafi, bibilang ko ng basto malaki. Kasi walang ginawa to kundi dumaan sa bus lane eh. Pakuya-kuya-kuy na lang ang angas ah. Ang yaman na ah. Patahimik lang ah. 1.1 billion biruin nyo kay bunso pa lang yan. Partida yung distrito niya hindi pa binabahayan. Wala pa yung kay Erwin, kay Jocelyn, saka kay Rafi dyan. Abangan nyo yung mukha na yan, tatakbo daw ng presidente yan. Hindi nyo ba alam siya ang napipisil ng 3 magnanakaw na yan? Siyempre, para sa 2028, absuelto yung 3 na yan. Para hindi sila mabitay, yung pag-asa nila si Tulfo na lang. Kaya si Tulfo yung tagapagligtas ng mga tiwali dyan. Hoy, idol nila. Anong masasabi mo kay Bongbong Tanga? Well, of course, babanggitin ni PBBM yung kanyang accomplishment, and sa nakikita ko, marami na siya nagawa. For me, if you ask me, how would I rate him? Kasi marami na tumatawag sa akin, at least nandito na kayo mga taga-media. I think he did an excellent job. He's doing an excellent job. Excellent job ah. Marami daw siyang nagawa. Magbigay ka nga ng isa. Uy, magbigay ka ng isa. Gets ko na. Ayan pala. Mga walang niya, ang dami nga. Nagawa? Hindi, ng pera.